Calaman City. This is the FM radio of EDES Broadcast Group Incorporated. This is Kalahi DWXR 101.7 FM. Proud member of KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Disclaimer, ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng DWXR 101.7 FM at sa management and staff ng himpilang ito. Disclaimer. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and do not necessarily reflect the views or positions of DWXR 101.7 FM management and staff. Narito na ang makabagong uri ng balitaan at talakayan sa radyo. Balita at talakayan. Balita at talakayan. Hihimay ng mga isya, talakay ng mga maiinit na usapin. Maglalahad. Punto por punto. Balita at talakayan. Tambalan, Sandy Soriano at Dom Lago. Alas 12 ng tanghali. Lunes, Miyerkules at Biyernes, kasabay ng inyong tanghalian. Balita at talakayan. Dito lang sa himpilan ng DWXR 101.7 Kalahi mo FM. Balita at talakayan. Hello, magandang tanghali po sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa programang Balita at Talakayan. Medyo maganda po yung panahon natin, mainit at hindi naman po umuulan, ano? Kaya lang doon sa mga motorista natin ay ingat-ingat po at maraming aksidenteng nangyayari. Ano? Mahirap din po pag tayo na aksidente, malaking gastos, buti kung gastos laang po 'yan. At pwedeng magawa ng paraan. Pero ang mahalaga po diyan talagang dapat nag-iingat po lahat ng mga motorista natin pamula doon sa motor at siyempre yung mga naka four wheels Ingat-ingat po doon sa mga pagmamaneho. Kumusta po yung tanghalian, At alam ko nasa harap kayo ng tanghalian ngayon, although yung iba ay maaaring tapos na. Ayos naman po ba? Nakakakain pa po tayo ng masarap-sarap. Bagamat medyo mahirap ang buhay, mahal ang mga bilihin, tayo namang mga Pilipino talagang mapagtiis at handang lumaban sa hamon ng buhay. Papalapit po ang eleksyon at ngayong October ay magkakaroon na yata ng filing, October 1 hanggang 8. Yung filing ng Certificate of Candidacy ng bawat kandidato. Siguro yung sa governor po, mukhang dalawa lang yung pwedeng maglaban, Itong ating incumbent Governor Bons Dolor at siyempre ito pong isang negosyante galing sa mahirap, si Kuya Orbin Rabino. Na handang pasukin ang mundo ng politika dahil siguro nakita niya yung mga problema. Yung po ang sinasabi niya Sa Vice Governor po ay ang deklarado pa lang po ay itong si Attorney Mong de la Puente at siyempre si Attorney Jojo Perez at itong ating isang kandidato rin, yung babae, si Madam Joanna Valencia. Pero tingnan natin, baka may pagbabago doon sa kanyang ipapile na Certificate of Candidacy. Sa second district, sa second district kaya ang pwedeng ang maglalaban po yan dyan sa congressional ay mukhang tatlo kung hindi magbabago po yung senaryo. Yung pong dating nakaupo at incumbent dating governor at ngayong Congressman Boy Umali, ito po yung walang talo. Talagang napakaganda rin po ng performance nito. At syempre, yung dating yung ating kasalukuyang Vice Governor, EJ Falcon. At yung isa ay kung hindi magbabago rin ang desisyon, si PA Hubert Dolor, si Dr. Hubert Dolor ay maaaring lumaban din bilang congressman dyan sa second district. Sa mga mayor ng bawat bayan, siguro parang ang alam ko lang, medyo may balita ako dito. Diyan sa Victoria, tatlo ang maglalaban diyan. Kundi ako nagkakamali, yung isang negosyante, si Insyong, lalaban itong mayor
at saka yung dating yung kasalukuyang vice mayor ngayon, ay lalaban din. Pero ito naman yung isang konsyal diyan, hindi na rin naman bago sa politika itong mga Ortega, ano. Yung sinasabing bagong Victoria yung kanyang programa. Siguro may mga gusto siya ipatupad just sa parte ng Victoria na maaaring makatulong doon sa ating mga kababayan. At balita natin medyo nangunguna ito sa sa Sorbedia sa Victoria. Lumaban po itong konsyal bilang independent, pero nanalo po at nagpantatlo pa po ito. Kaya ibig sabihin, talagang may hatak ito sa tao. At ang balita nga natin ay ino-opera nito ng bawat lumalabang mayor diyan na maging vice mayor, pero hindi niya tinanggap kasi mas gusto niyang manungkulan bilang mayor para may patupad niya yung mga pagbabagong gusto niyang mangyari diyan sa bayan ng Victoria. Siyempre, dito naman sa Calapan City, talagang dito medyo tahimik pa rin, pero sigurado na, dalawa ang maglalaban dito. Yung kasalukuyan nating Mayora, si Mayora Murillo, Malu Murillo, kasalukuyang nanunungkulan ngayon. At siyempre, itong ating dating mayor din, na naging congressman ng unang distrito, ay magbabalik bilang mayor ng Calapan City. Ay alam niyo naman ito si Mayor Doy Lecho na siya ay mayor pa, ay talaga namang ito yung tatak niya, yung action man. Yung action agad pag may problema talagang nasusolusyonan agad. At yung mga programa niya nung siya ay mayor pa, hanggang ngayon napapakinabangan. Nakikita at talagang napapakinabangan, ramdam talaga ng ating mga kababayan na andyan yung mga naging proyekto niya. Pamula doon sa mga health, sa education, doon sa mga trabaho na ibigay noong mga kapanahon siya mayor, napakadami, pati yung mga business talagang nag-boom nung panahon ng nanunungkulan itong si Mayor Doyle De Echon. Siguro yun ang gusto niyang ibalik, yung leadership niya na talagang nakita natin nung nagkaroon tayo ng problema, napakilos niya lahat yung bawat sektor ng ating syudad, para sawatain yung bahang nangyari sa atin noon. Nagkaroon tayo ng sandbagging at talaga nakita natin yung pagkakaisa at yung leadership ni Mayor Doy nung panahon na yun. At syempre sa congressional, itong ating kasalukuyang dati ring mayor, magaling na mayor si dating mayor congressman ngayon Arnan Panaligan, ay wala tayong nababalitang lalaban. Ito naman kasi talaga namang kita mo naman kung paano ginampanan yung kanyang trabaho. Ay napakasipag, hindi na nga maisip na mag-abroad dito. Pagdating diyan sa kongreso, kita natin kung paano magtrabaho pang national, yung mga isyung tinatalakay diyan. At pag-uwi naman dito, talagang pinupuntahan niya yung mga sulok-sulok ng ating unang distrito para alamin yung kalagayan ng ating mga kababayan. At yung mga proyekto, talaga napakadaming nadalang proyekto dito. Mamaya babanggitin natin yung mga proyektong nadala ni Congressman Arnan Panaligan dito. At ang balita nga ay lahat yata ng kandidato sa kanya lumalapit, humihingi ng suporta dahil alam nila pag ito nagsalita malaking bagay do sa kanilang kandidatura. Pero ngayon wala yun ang kagandahan pagka talagang ginagampanan mo yung mandato mo. Talagang ginagawa mo yung magagawa mo. Pagdating sa ganitong panahon na nung ikay husgahan walang tatapat sa iyo sa mga ganyang usapin. At mamaya papakinig natin yung isang deliberation niya diyan sa Kongreso. Kita naman natin kung paano ito magtanong, talagang himay na himay yung budget at talagang napakagaling. Hindi mo iisipin na itong si Congressman Arnan Panaligan ay pagdating sa trabaho para sa Kongreso ay may papakita niya yung galing niya. Siguro paano natin parinig natin. Abangan po natin. Ito i-play po. Chair, thank you very much for the information. Meron tayong mga nasisimulan, but we have to sustain it, and we expect DTI to really support it by way of incentives and facilitating yung pagpasok ng mga ganyang industries, because I believe that unless and until we
focus sa industrial development, we cannot hope to achieve yung ating pangarap na maging upper middle income country, no, by in a few years time. And we cannot hope to increase our per capita income. Napako na tayo sa $3,500 per capita income eh. Yung ibang karatig bansa natin, $10,000 na, no? $15,000 na. So I believe that we should industrialize and we should focus sa integrated steel industry and shipbuilding. Ano? We're a maritime country. Yung ating mga ro-ro vessels, mga second hand, no, binili sa Japan, 20 years China, no? But we can very well produce our own vessels for commercial use and even for defense, our defense needs. Ano? Meron kaming naipasa na bill dito, yung Self-Reliant Defense Posture Bill that will promote local defense industry. Sana masuportahan din niya ng DTI, ano? At wag namang maging restrictive yung mga magiging guidelines or IRR dyan, because that will defeat the purpose ng batas, ano? The third, ano, yung pharmaceutical industry, meron ba tayong roadmap dyan? Kitang-kita natin, ano, I was city mayor nung may pandemic, ang hirap kumuha ng gamot, ano? We have to import pa vaccines, etc., vitamins from other countries. Kasi nga hindi ganun kalakas yung ating pharmaceutical industry. Meron ba ring plano or roadmap ang DTI to revitalize, to promote a local, a domestic pharmaceutical industry? Honorable Chair, dito naman ho sa pharmaceuticals, ang PEZA ho natin, meron ho silang tinatayo na pharma zone. Nagkaroon ako ng MOU signing between PEZA and the investors for the development of the pharma zone na itatayo, I think, sa Tarlac. Kasama ho natin ngayon dito sa budget hearing po natin ang Deputy Director General ng PEZA na si DDG Nonet Magsino. Kung mamarapatin nyo, we can also call her. Honorable Chair, Secretary, kay PEZA DDG Nonet po. Go ahead, DG. Go ahead, please. Thank you, Honorable Congressman and Madam Secretary. I am happy to inform the Congress, the House of Representatives, that just recently, last July, we had two activities or two events. One was the signing of the Memorandum of Agreement with the Food and Drug Administration. This is to work on, one, the guidelines for the development of pharma economic zones, and the other one is to establish a green lane with the FDA regarding registration of pharmaceuticals, medical devices, projects that would register with the Philippine Economic Zone Authority. During the same date, that was in July, we also witnessed the signing of a registration agreement. This is with the Victoria Industrial Park. This is located in Tarlac. We signed a registration agreement because the President Marcos, has signed Proclamation number 623, that was in July 4, 2024, which designated a 29.77 hectare property in Victoria Tarlac as a special economic zone, and this one would be dedicated to house pharmaceutical industries or pharmaceutical companies that would be registering with the Philippine Economic Zone Authority. Mr. Chair, I want DTI to come up with a target, no? Let's say by year so and so, we will be 80% sufficient in steel production, 80% sufficient in the drug and medicine production, no? So that we can really monitor, no, the accomplishment of your agency in this regard. So my time is up, Mr. Chair. So doon na muna siguro, no? Thank you very much, Mr. Chair, and thank you very much to our Secretary. Thank you, Col And siguro Ardan. po, Mr. You, Chair, Secretary, go ahead. Mr. Chair, I would appreciate if DTI can furnish us, the committee, with a copy of the roadmap sa industrial development. Kasi wala po dito sa mga presentation eh. Of course, more detailed kasi yon, no? Yes. But sana before the plenary, nabigyan tayo ng
parang update din on their industrial roadmap. Okay, before I request for the same, can we ask Yusek Perry for a few comments? Thank you, Honorable Chair. Just a few additional inputs for Honorable Panaligan. Nabanggit niyo that during the pandemic, nagkahirapan talaga ho nung pagkuha ng mga gamot. But there is actually a Philippine company, sina Lloyd Laboratories, who was able to produce Molnupiravir. Tapos yun kung kanyang facility is intact, kaya lang ho wala nang demand. But at any time that sana wag na ho magkaroon ulit ng pagkakataon na kailanganin, but there is that facility. Tapos so kasama rin natin dito ho ang NDC. Ang NDC ho went into a joint venture with a Filipino and Korean company para duman ho doon sa possible manufacturing ng vaccines. Kaya Thank you, siguro sir. yung ganyung facility, pwedeng refashion natin para mag-produce ng vaccines sa ibang mga diseases, ano? But Thank you, Mr. again, Chair. targets, audit of existing infrastructure, all of that should be reflected in a roadmap if produced or embarked upon. So, of the 4 industries that were mentioned, are there any existing roadmaps? Thank you, Honorable Chair. Meron ho tayong roadmap for steel that the President just recently also instructed us to update. But we will provide you with a copy. Sa shipbuilding and ship repair, meron din ho tayong roadmap dito. Sa pharma ho, meron din ho. Kailang mga luma na ho kasi ito. I think time pa ni nung si Yusek Fita Aldaba ay Assistant Secretary pa sa DTI, sinimulan yung mga roadmap. Nakafocus ho kasi kami ngayon dun sa talagang actual implementation of the roadmaps. But we will provide you with copies of the roadmaps plus updates on how these were implemented. Mr. Chair, possible before the plenary deliberation of DTI. Yes. Thank you. Thank you, Mr. The steel roadmap is requested, as well as the shipbuilding. The old roadmaps for pharma are requested, even for the local defense industry, which was mentioned by Kong Arnon, and perhaps a commitment to update said roadmaps. Thank you. Ayun, yun po yung pinag-uusapan po doon sa deliberation. Nakaharap po niya dito yung mga opisyal ng DTI, na kung saan ini-emphasize niya yung ating dapat paunlarin yung industrialization. Na tingin ko napapanahon kasi tayo ngayon talagang nakadepende lagi tayo sa mga importation eh. So, sinasabi niya dito, yung steel mill dapat meron tayo, kailangan natin yan doon sa paggagawa ng barko, kailangan natin ng mga bakal. Yung doon sa gamot naman, kailangan natin kasi ina-import pa natin lahat yan eh. Kung dito na minamanufacture lahat yung mga yan, malaking bagay, hindi na tayo i-import pa. Maraming magkakatrabaho dito sa sa ating bansa. Katulad yan, meron tayong jeepney modernization plan, yung pinapatupad ngayon. Napakamahal nung ginagawang jeep yung ini-import na galing China. Kung titingnan, meron dito kayang-kaya nung Saraw at saka yung Francisco Motors na gumawa ng mga sasakyan. Kung dito gagawin lahat yan, pati na yung sasakyan ng ginagamit ng gobyerno, malaking trabaho ang mabibigay niya sa ating mga kababayan, malaking income ang bibigay niya sa sa bansa natin. Ganon din sa gamot, 'di ba? Nangyari sa atin nung pandemic, nangyari sa atin, nga tayo, nag-i-import tayo. Samantalang kung dito na ginagawa yung mga gamot natin, na kayang-kaya din naman ng ating mga pharmaceutical na company na dito i-manufacture yung mga gamot na yan, mas maganda. Hindi tayo laging pagdating ng pangangailangan na ganyan, ang isip agad natin yung mag-import. Yung kanyang bill, may bill si Congressman Ardan Panaligan, sinasabi niyang defense posture bill. Ito yung kailangan maging self-reliant na tayo. Hindi na dapat tayo bawasan na natin yung pag-i-import. Lahat na yata ini-import natin, pamula sa pagkain, pamula sa lahat. Kaya panahon na para magkaroon tayo ng kumbaga diskarte, maging self-reliant tayo doon sa ating mga pangangailangan, doon sa sa farming natin, doon sa bigas, kita nyo naman, ini-import natin. Dapat dito rin ang gagaling yung mga mga fertilizer niyan, mga ginagamit sa agrikultura. Baka pagka ganun ang nangyari, mababawasan yung unemployment natin. Yung trabaho, madaming trabaho ang maibibigay. Pag nabawasan yung importation, nakikilabang lang naman dyan sa importation yung mga tiwaling opisyal
Kaya gusto nila mag-import ng mag-import. Ay magkano ba yung jeepney model na ini-import nila sa ano? Sa China, napakamahal. Laki yata ng patong doon. Ay dito magkano lang, murang-mura lang gagawin. Mukhang nang wala pang 1 bilyon yung sa China, may 2 milyon yata ang presyo niyan. Kaya umaaray yung ating mga jeepney driver eh. O yung mga barkong pandigma natin na na kailangan natin, may conflict tayo sa West Philippine Sea. So, kung meron tayo dito yung sinasabi niya, yung steel mill na pwedeng dito na ginagawa yung mga bakal. Ay may magagamit tayo pagdating sa paggagawa ng mga barkong pandigma natin. Pagka gano'n, trabaho din yan eh. Malaking trabaho din ibibigay niyan, makakapag-import tayo, export tayo doon sa ibang kalapit bansa natin. Magagaling ang mga Pilipino. Yun nga daw Korea, nung natapos ang gera, ang ibinigay natin tulong diyan, alam niyo ba kung ang binigay natin tulong diyan? Nagpadala tayo ng mga mekaniko, trinain yung mga Koreano gumawa ng sasakyan. Kaya lang baligtad kasi doon sinuportahan ng gobyerno yung proyektong yun na gumagawa sila ng sasakyan. Sino nakapag-produce? Di ba nakapag-produce ang Korea ng mga Kia? Ang gaganda sasakyan nila ngayon, tayo wala. Hanggang ngayon, nag-i-import tayo ng mga sasakyan. Wala tayo sariling atin. Samantalang, kung nasuportahan yan ng ating gobyerno, nung panahon pang nagpalit-palit ng administrasyon dapat nag-focus diyan na dapat sinuportahan na yung mga ganyang proyekto. Siguro hindi na tayo nag-i-import ng sasakyan ngayon. Sayang yung mga trabaho na ibibigay. Napakalaking trabaho ibibigay niyan. Daming sasakyan sa gobyerno na lamang yung ginagamit natin sasakyan. Buong Pilipinas, kung dito na ginagawa yan, palagay ko kaya-kaya na. Wag na lang muna kayo maghanap ng mga luxury cars. Kung siguro, magtyaga tayo. Ganun naman yung ibang bansa Talagang pinagtsatsaga na kung anong meron sila. Para doon sa kanilang bansa yun. Ito, banggitin ko lang yung binabanggit ko kanina, Kita nyo, yun ay usapin pambansa yun. Yung deliberation na naganap kanina, na pinanood nyo. Yun ay usapin pambansa na yun Pero ito naman, yung mga proyektong nadala dito na yun, ni Congressman Arnan Panaligan, at talagang pagdating sa pagkakuha niya ng mga proyekto, yung siguradong mapapakinabangan ng ating mga babayan. Hindi yung basta kanila ang magpo-project na alam mo namang magpapagawa ka ng mga building tapos nakatiwangwang lang naman, hindi napapakinabangan, hindi direkta nakikinabang yung ating mga kababayan. Ito, si Congressman Arnan Panaligan talagang sinasalang-alang niya yung mga proyekto yung makakaapekto doon sa kabuhayan ng ating kababayan yung Aguila Congressional Project, aksyon ng gobyerno at inisyatibo sa larangang legislatura. Ito yung construction of Tawiran Ginubatan Connector Road, Calapan City. Dinalaw niya yung construction site ng Tawiran Ginubatan Connector Road na mag-uugnay sa JP Rizal National Highway sa Barangay Tawiran. Sa Barangay Ginubatan C5 Road Nautical Highway, pinunduhan niya ang mahalagang proyektong ito sa Kongreso at isinama niya sa 2024 National Budget. Ang halaga ng Phase 1 ng proyekto ay Philippine 71 million at ang Phase 2 na pinunduhan niya sa 2025 National Budget ay may halagang 70 million. Makakatulong ng malaki ang proyektong ito upang mabawasan ang masikip na trapiko sa bahaging ito ng lungsod ng Calapan. Yun, kita nyo, kung matatandaan nyo, yung isang proyekto niya, nung siya mayor pa, yung daan dito sa may labas ng Santa Isabel, papasok ng Tibag, o kaya dito sa may Lalod, pwede, ay malaki po na itulong yan doon sa ating mga mananakay. Kasi doon, pwede kang lumusot pagpapunta ka ng Bako. Hindi ka nadadaan dito sa main road. Sa main road kasi talaga namang pag minsan ay makikita mo bottleneck yung ang traffic diyan. Kung dito ka didiretso, ay ang labas mo na doon sa Santa Isabel na sa may Ormeco na pagpapunta ka ng Bako, Puerto Galera. At kung ikaw na may galing ng Bako, pwede ka rin dumaan dito. Napakaganda ng mga project na ganoon napapanahon. Napapanahon dito sa atin sa Calapan City yung mga ganong proyekto na talagang mag-create ng mga ibang alternatibong daan. Yung mga proyektong ganyan, hindi yung magpa-project ka pero hindi naman ramdam ng tao kung ano yung ginawa mo. Hindi naman nakaka-apekto doon sa kabuhayan ng tao.
O ito talagang lahat pati yung mga farm to market road nakita natin. Talagang kailangan ng mga magsasaka yun. Madami tayong building, ang problema, yung building ang dami ring nakatiwangwang. Dapat talaga yung ramdam ng tao, yung proyekto mo na nararamdaman nila na nakakatulong sa kanila. Ito pa po yung isang napakagandang proyekto ni Congressman Ardan Panaligan dito sa ating syudad. Palagay ko hindi lang ito sa syudad sa buong unang distrito ito ilalagay itong kung nakikita nyo yung ating mga poste, mga solar power light yan at napapanahon din po yan dahil doon sa mga brownout na nangyayari sa atin. Kahit brownout yan, nakikita nyo ang liwanag ng daan natin at malaking tulong doon sa ating mga kababayan at mananakay. Ayan, nakita nyo sa salong parang talagang buhay na buhay yung salong dahil doon sa liwanag ng ilaw pagkagabi. At syempre ito po yun, isa ring proyekto mula doon sa Aguila Congressional Project. Aksyon ng gobyerno at inisyatibo sa larangang legislatura. Yung installation of roadway solar lighting at National Highway. So pinundahan niya sa Kongreso ang pagpapailaw ng National Highway sa pamamagitan ng solar lights mula sa Calapan City Port hanggang Barangay Santa Isabel. Kilometer 5, isang bahagi o phase lang ito ng proyekto. Noong nakaraang mga taon ay nalagyan na rin ng solar street light ang bahagi ng National Highway sa bayan ng Nauhan at sa bayan ng Victoria mula Barangay Babangunan patungong Barangay Alcate. Ang roadway solar lighting sa ibang bahagi ng National Highway sa Nauhan hanggang Socorro at Baku hanggang Puerto Galera ay kanya ding ipinanukala na mapunduhan ng Department of Public Works and Highway. Sapagkat pondo ng DPWH ang ginamit sa National Highway, pinatutupad ang nasabing proyekto ang pagpapailaw ng mga provincial, city, municipal at barangay road ay saklaw ng mga kaukulang pamahalang lokal. Yun. Ito kahit na mag-brownout tayo, yung mga minsan nag-aaral yung mga estudyante, pwede kayong pumunta sa sa tabing highway, karsada, wag lang kayong gigitna. At pwedeng kayong mag-aaral doon kasi may ilaw doon, maliwanag. At ito yung sinasabi natin na talagang kung magpo-proyekto ka, yung makakatulong sa kababayan natin. Hindi yung basta kanilang proyekto ng proyekto, project ka ng project, na hindi naman ramdam kung paano nakakatulong yung mga infrastrukturang pinagagawa mo. Dito dapat dapat pag may infrastructure, ginagastusan yan na malaking pera. So dapat ramdam din ng tao na naapektuhan sila ng mga proyektong ginawa na yan. Nakakatulong sa kanila yung mga ganong project. Ito pa po yung ito nabasa na natin kanina itong kanyang ginawang diversion room din sa sa Ginabatan nabasa na natin ito kanina maganda yan talagang yan ang papakinabangan at makakapagpaalwan do sa buhay ng ating mga kababayan kasi sobrang traffic na itong mga diversion road na itong kailangan natin ngayon na dapat na ipoproyekto kasi yung Calapan City ay talaga namang nakikita natin padami ng padami yung sasakyan. At hindi na rin kaya, maliliit yung ating karsada dito So kailangan dyan yung mga proyektong mga diversion road na pwedeng ka lumabas sa isang lugar na hindi ka masyadong maapektuhan ng trapiko.
nabanggit po natin kanina, nabanggit po natin kanina na yung yung ating dating mayor Doy Leachon ay magbabalik at siyempre meron tayong ipakikinig ng mga video din tungkol doon sa mga proyekto niya. Isa nga dito yung Orange Card at siyempre yung yung isang sinabi ni Congressman Arnan Panaligan. Alam niyo si Congressman Arnan Panaligan ay talagang respetadong tao 'yan. At hindi yan magsasalita tungkol sa isang tao kung hindi siya sigurado. Kaya pakinggan po natin yung kanyang mga sinabi. Paunang tagumpay sa kanyang profesyon, panahon na upang bigyan daan ang pagtupad sa kanyang pangarap, ang pagsisilbi sa kanyang mga kababayan. Natutuwa ako na naging kasama ko rin sa trabaho si Attorney Doy Leachon way back in 2001. Napakabatang abogado pa niya noong panahon yon. At ako naman noon ay last term ko doon sa aking unang round ng pagiging city mayor 2001. So, inoffer ko kay Congressman Doy Leachon yung posisyon na city legal officer. At tinanggap naman yung offer na yan. Siya naging kauna-unahang city legal officer, city attorney sa 3 taon, 2001 to 2004. At malaki ang kanyang naging contribution sa aking administration ng panahong yon. Siyempre, bilang city legal officer, siya ang legal advisor ng city mayor at marami siyang nahawakang mga kaso, mga usapin legal na sangkot ang city government. At naging siyang OIC noong ng City Business Permits and Licensing Office, concurrent capacity yan. Kaya malaki ang kanyang naging papel na ginampanan ng panahong yon. At naniniwala ako yan na naging pagkakataon upang siya ay magkaroon ng magandang simula sa larangan ng public service. Yan ang kanyang first job sa government. At nagampanan niya yan. At naging stepping stone niya yan. Fast forward, naging city mayor siya ng City of Calapan noong 2007. Nakatapos ng 2 terms at naging congressman ng 1st District kung saan kasama rin ang Calapan City at 7 bayan pa from 2013 to 2022. At nakita naman natin ang kanyang maayos, mahusay na performance bilang kinatawan ng 1st District. Nag-umpisa 2013, nagtapos siya bilang Senior Deputy Speaker. Kaya saludo ako sa kanyang naging performance bilang congressman and of course bilang city mayor. Hindi makakalimutan ang kanyang programa sa City of Calapan, yung ang bagong Calapan. Hindi lamang slogan yan, kundi yan ay konkretong mga programa at proyektong pangkaunlaran. At naituloy niya yung ating nasimulan bilang city mayor. Ako ay nag-mayor kasi 1995 hanggang 2004. At naituloy ni Congressman Doy, ni dating Mayor Doy, ang ating mga nasimulan bilang city mayor. And of course, yung kanyang performance bilang congressman ay isang bagay naman na hindi natin pwedeng maliitin, o baliwalain. Kaya masasabi natin, nagkaroon siya ng malaking contribution sa development ng ating city at ng 1st District at ng buong lalawigan, for that matter. Yun, nakita niyo naman po si dating congressman at ngayon ay magbabalik bilang mayor ng Calapan. Mismong ngayon ay dating mayor at ngayon congressman Arnan Panaligan na napapatunay na talagang ito ay may kalidad yung trabaho niya. Talagang nakikita yung although talagang sa panahon po ni Congressman Arnan Panaligan, siya city mayor pa dito nahasa si Mayor Doy Leachon ng pagdating sa politika. Nakita na agad dito ng galing doon sa mga binigay na trabaho niya hanggang sa naging mayor po. Kaya nga yung sinasabi niya, yung ang bagong Calapan. Yung bagong Calapan na slogan ay talaga nandiyan. Hindi po ito drawing, hindi po ito basta kwento lamang. Ito po ay hanggang ngayon, ramdam ng tao na naandyan yung mga proyekto at nakikita katulad po ng sinasabi nating Orange Card. Although ang author po yata nito ay si Consel Edel Ilano ay naipatupad po yan noong kapanahon na ni Mayor Doy Leachon. Yung city college natin, doon din po sinimulan yung ating
City College at marami na natulungan ang City College. Marami na nakapagtapos. At marami na ring hanggang ngayon nakakatulong doon sa kanilang pamilya. Hindi lang 'yan, yung sa trabaho. Meron siyang ang dami niyang naibigay na trabaho sa ating mga kababayan. Pati yung business, nakita natin nag-boom. Naandyan dumating yung mga doon lang makikita sa Maynila, yung mga Jollibee, yung mga McDonald's, ay talagang nakita natin yung pag-unlad nung Kalapan nung panahon nang siya ay nanunungkulan pa. Hindi ito yung sinasabi, hindi ito isang sasabihin lamang na katang-isip Naandyan yung mga proyekto. Naandyan yung mga proyekto nakikita natin. Kahit paman nung siya naging congressman, ang dami niyang naging proyekto. At hanggang ngayon yata meron pang mga inauguration doon sa mga proyekto niya nung siya ay congressman dahil lately lang napatupad yung mga project na yan doon sa mga barangay. At kita natin talagang naandyan lahat yung disiplina, yung Kalapan talagang napakalinis nung panahon niya. Kitang-kita natin pag dumadating dito yung mga bakasyonista, yung mga kababayan nating nagbabalik, nagtataka sila. Ang ganda ng Kalapan ngayon, ang linis may disiplina yung mga tao hindi bawal tapon ng basura kung saan. Bawal tumawid kung saan. May sistemang nangyayari. At sabi, sinong mayor nyo dito? At yun nga, sinong mayor nyo dito? Sabi si Mayor Doyle Lechon, ang galing nung mayor niya talagang merong political will na ipatupad niya yung mga ganong bagay. Noong una madami nagagalit doon sa mga ganong pagpapatupad Kaya lang, nung nakita na yung resulta, nakita maganda, maraming natuwa. Yung bawal magsigarilyo kung saan. Talagang merong designated area para magsigarilyo ka. Sa ngayon nawala yung mga ganong kaayusan At hindi natin alam kung bakit hindi na implement yung mga ganong kaayusan. Sana maibalik yung basura. Tanda ko yung pagkukuha ng basura, madaling araw may tugtog pa yan baka sakaling maibalik yung mga ganong programa. At sa tingin ko, maraming programa pang maibibigay si Mayor Doyle Lechon sa kanyang pagbabalik sa ating mga kababayan. Yung problema natin sa palengke talaga wala na. Hindi natin kung nagkaroon ng solusyon. Yung problema natin sa palengke, hindi natin alam kung nagkasolusyon doon sa mga manininda or tumahimik na lang sila. Tinanggap na lamang na gano'n na lang yung sistema. Yung palengke, kung matatandaan nyo, si Mayor Doyle Lechon din na nagpagawa niyang palengke na yan. Napakaganda niya nung panahon na pinagawa niya yan. At talagang napakalinis. At ngayon naman, finally may kumasa kay Governor Bons Dolor at mukhang ito ay tinitingnan ng ating mga kababayan. Alam mo kasi madaming problema ang ating probinsya ngayon, pamula doon sa kuryente, pamasahe, doon sa problema natin sa Batangas, problema sa kalikasan. Siguro naghahanap ng kakampi yung ating mga kababayan dito sa katawan ni Kuya Orbin Rabino. Sino ba ito si Kuya Orbin Rabino? Sige, ating alamin si Kuya Orbin ay pinanganak noong Hulyo 22, 1982 sa Barangay Patyoka, Calapan City. Ang kanyang mga magulang ay sina Joven Hernandez Rabino at Orlin Mores Feliciano. At siya ay pangalawa sa tatlong magkakapatid na sina Jonalyn F. Rabino at Rizalyn Arlat. Mula sa simpleng pamilya ng mga mangingisda, namulat si Kuya Orbin sa mga responsibilidad at sakripisyo sa buhay sa murang edad. Katuwang na siya ng kanyang ama sa pagtataguyod ng kanilang pamilya. Mataga itong gumigising ng maaga upang manghuli ng alimasag. Pagdating ng tanghali, siya ay naglalako ng isda sa palengke na huli ng kanyang ama para may makain sa araw-araw. Saan ba ito nag-aaral? Hindi ito naging hadlang para magporsige sa pag-aaral at matupad ang mga pangarap ni Kuya Orbin. Siya ay nakagraduate ng elementarya noong 1996 sa Adriatico Memorial School at nagtapos ng high school sa Oriental Mindoro National High School noong 2000. Taong 2004 nang makamit niya ang kanyang degree sa BS Ed Major in General Science sa Mindoro State
University. Talagang ito yung laki sa hirap. Kita nyo naman. Kasi ang alam mo, taga Patsoka ito doon sa tabing dagat at ang pangunahing hanap buhay ng kanilang pamilya, yung mangisda. Kita nyo naman sa mga public school, nagtapos ito. Adriatico, Oriental Mindoro High School at sa Mindoro State University. Yung pagsisikap at pagpupunyagi. Ngunit may mga pagsubok na dumating na nakipagsampalaran si Kuya Urbin sa Cavite sa pag-asang magkaroon ng mas magandang oportunidad. Namasukan siya sa mga pabrika, naging production worker at wire sitter para lang makapagpadala sa pamilya. Hanggang sa makapagtrabaho si Kuya Urbin bilang marketing officer sa Rosario Rural Bank at PS Bank sa Makati. Nagpakahusay siya sa larangang ito. Kaya taong 2010 ay nakapagpatayo siya ng sariling marketing agency. Bukod dito ay lakas loob na namuhuna si Kuya Urbin sa real estate, property development at iba pang mga negosyo sa Bataan. Dito nagsimula ang magandang pagbabago ng kanyang karera. Ayun, doon pala talagang nagsikap itong si Kuya Urbin pamula sa mahirap. Dahil sa sipag at tiyaga, mabilis na lumago at lumawak ang kanyang negosyo hanggang sa nabuo ang Rabino Home Builders Corporation o RHBC na kinilala sa Pilipinas maging sa ibang bansa. Sa ngayon, si Kuya Urbin ang presidente at CEO ng RHBC, Rabino Security Services Corporation at Amica Construction Corporation. Siya rin ang corporate secretary ng Amica Mart Trading Corporation. Ang kanyang pag-aari na Amica Residence ay mayroong 16 na subdivision sa iba't ibang bayan ng Bataan. Dito lamang nagdaang taon, nakapag-expand na din siya ng mga korporasyon na naka-base sa Dubai. Okay. Talagang batang-bata pa ito. Talagang nagtagumpay ito sa negosyante. Kaya ito sasabihin mong hindi ito pwedeng madiktahan ng kung sino-sino lamang. May sariling diskarte ito. Hindi magtatagumpay ito ng ganito lamang kung kanino lang makikinig. Kamakailan ay kinilala at pinarangalan si Kuya Urbin at ang RHBC bilang National Outstanding Real Estate Developer of the Year, National Outstanding Leading Realty Firm of the Year, at National Outstanding Humanitarian and Leadership Services in terms of real estate and development sa naganap na 2024 Excellent Filipino Award. Patunay ito nakakayahan at di kalidad na serbisyo na kayang ihatid ng isang Kuya Urbin. Ayun, yung kanyang kamakailan ito ko alam ko na bigyan ng parangal diyan sa Orani Bataan dahil nga doon sa kontribusyon niya doon sa ekonomiya ng Bataan. Naroon kasi yung negosyo niya yung mga real estate subdivision. So hindi lang yung mayor ng Orani Bataan na nagbigay ng plaque dito, kundi mismo yung League of Mayors yata, binigyan din siya ng plaque dahil nga doon sa kontribusyon niya doon sa ekonomiya ng Bataan. So ano ba yung kanyang mga adhikain na gustong mangyari kung sakasakaling papalarin si Kuya Urbin, o yung makapagpatayo ng dialysis center na magbibigay ng libreng dialysis sa mga Mendoreño. Isusulong ang libreng pabahay para sa mga indigent na pamilya. Mapag-aralang muli ang mga batas at ordinansa tungkol sa preserbasyon ng karagatan upang mas maging angkop at makatwiran ito para sa mga mangingisda at kanilang kabuhayan. Magkaroon ng solar-powered community, water system para sa lahat, lalo pa sa mga magsasaka. Malagyan ng free wifi access ang library ng ating mga eskwelahan sa buong probinsya. Lumika ng maraming trabaho sa kabuhayan para sa mga Mendoreño. Pag-aralan kung paano higit na papalawak ang saklaw ng mga benepisyo ng senior at PWD card. Magkaroon ng serbisyong libreng libing at kabaong sa mga nangangailangan. Magkaroon ng pag-review sa epektibong implementasyon sa development plan ng buong probinsya para sa pagpapataas ng income ng ating mga LGU. Mapag-aralan ang pagkakaroon ng mga solar farms para sa tuloy-tuloy na pagpapatakbo ng pangunahing pang-ekonomiyang industriya ng agrikultura. Magpalawal ang mas malaking pondo upang iangat ang kapasidad ng ating provincial hospital para mas marami ang maserbisyo nito. Panatilihin ang ating mga programa at proteksyon sa kalikasan tulad ng konserbasyon sa mga bakawan at paglaban sa mapanirang pagmimina sa probinsya. Ang mga programa at adhikaing ito ni Kuya Urbin ay tiyak na makakamit
kung susuportahan at makakasama niya tayong mga Mendoreño. Ayun, ang alam ko po dito sinabi rin po niya na na kung siya manunungkulan bilang gobernador, hindi po siya tatanggap ng sweldo. At wala pa yata nakagawa na dito sa atin sa Oriental Mindoro ng ganoon na hindi tatanggapin yung sweldo at yung sweldong tatanggapin niya ibibigay niya doon sa mga nangangailangan ng pambili ng gamot. At isa pang napakaganda rito, yung kanyang statement of liabilities and asset ay ilalantad niya yearly. Ipapakita niya para merong transparency do sa sa kanyang panunungkulan. Hindi rin siya tatalaga ng mga kamag-anak niya. Hindi rin siya mag-a-appoint ng mga kapatid o kamag-anak diyan sa posisyon sa provincial government kung sakaling papalala rin siya. Kaya medyo maganda yung kanyang pag-asa, nakikita, napapag-usapan yung kanyang plataforma lalo na ngayon, at talaga sa bawat bayan ay tinatanong sino ba ito si Kuya Orbin Rabino, bakit ngayon pa lamang ang laki nang naitutulong ito sa ating mga kababayan. Abangan nyo po di sa October 1 ay talagang makikita natin kung sino yung mga mauuna mag-file. May mga pakuluyan, tingnan natin kung ano yung mga palabas nila diyan pag nag-file sila at yan ay yung sigurado kung ano tatakbo ng mga yan. Kasi may mga pagbabago pang mangyayari doon sa mga tatakbo. At sana yung ating mga babayan maging matalino naman sa sa pagboto. Hindi yung naniniwala na lang doon sa sinasabi. Naniniwala doon sa mga pangako na tingnan kung natupad ba yung mga pangako ng pinangako ng mga ito. Nagkaroon ba ng magandang pagbabago doon sa mga sinasabi nila or yung kanilang bulsa lamang ang gumanda, 'di ba? Kaya maging matalino. Sabi nga kakalat daw ang pera ngayon. Yun po ang problema natin Pagka po tayo nanatiling ganyan diyan sa pera, wala po talagang mangyayari. Kung tatanggapin niyo man po yung pera, kung tatanggapin nyo man po, sana hindi na makita sa balota kung sino yung iboboto nyo Iboto nyo pa rin yung alam nyo makakatulong doon sa ating mga kababayan at siyempre dito sa ating probinsya. Hindi katulad niyan Congressman Arnan Panaligan. Wala tayong question diyan. Talagang talagang ginawa niya yung kanyang katungkulan, yung kanyang mandato. At kita naman natin yung performance niya dyan sa Kongreso at syempre yung mga proyektong dinala dito sa ating sa ating lalawigan. Hindi ko nga nakitang nag-abroad yata yan kahit na yung mga holiday. Umiikot po yan sa sa mga sulok-sulok ng ating unang distrito at napakaraming project na ibigay lalong-lalo na po yung mga farm to market road na ginagawa hindi lang sa parte ng Victoria may mga farm to market road yan na yun talaga yung makakatulong yung makakatulong sa ating mga kababayan, hindi yung basta ka na lang talagang magpoproyekto na hindi naman talaga ito yung makakaapekto do sa ating mga kababayan. Diyan sa provincial hospital panawagan yung yung mga empleyado mukhang delay na naman yung sweldo. Yung kanilang yata mga benefits diyan ay hindi pa rin naibibigay doon sa iba. Maaaring naibigay yung iba pero yung iba nagte-text sa atin may mga hindi pa rin naibibigay. Nauna yata ang South bago itong provincial hospital. At sana naman magkaroon na ng linaw yung ating regional hospital kailangan nating mga kababayan yung regional hospital na maipatupad na yan sa lalong madaling panahon. Wag nang patagalin. Sabi nga ni Secretary Herbosa, mas maganda kung yan ang gagawing provincial, gagawing regional hospital. Yang kasalukuyang provincial hospital dahil may bibigyan agad ng pondo. Yun naman ang gustong-gusto ng mga nagtatrabaho diyan para national na yung kakapit kasi sa ngayon madaming problema diyan, may palakasan, may mga nauupo, may mga basta basta malapit ka daw, madali kang ma-regular. Naunahan yung mga senior o kahit hindi
hindi yata angkop doon sa trabaho nila na ibibigay sa kanila. Mga ganun daw ang ano diyan, naging issue diyan sa sa provincial hospital. Kung national na 'yan, mawawala na yung problema diyan na at siyempre ipoprovide na nung national government lahat ng pangangailangan diyan. Pati yung punto natin diyan na ginagastos, magagamit na natin sa ibang bagay. Doon sa ating mga community hospital na pwede nating lagyan ng magagandang gamit at saka mga gamot, Kaya at saka parang iwas sakit ulo na rin sa sa provincial government. Alam mo, sabi nga ni Congressman Ardan Padaligan, mahirap i-maintain 'yan. Kung ibibigay mo na 'yan sa national, mas pabor sa ating mga kababayan. Ang mahirap diyan, pagka pinatagal pa 'yan, baka mapunta pa 'yan sa Palawan kasi baka mamaya ang Palawan may apply din, doon maibigay yung regional hospital, mas lalayo sa atin. Kung tatagal pa 'yan. Kaya ngayon pa lang ay dapat desisyon na yan. Kung ano ba, sabi ni Congressman Ardan Panaligan, kung gusto niyo doon sa kabila, ibigay niyo na agad yung yung deed of donation, lupa. Mukhang hanggang ngayon, wala pa rin So, tatagal yan. At mas maganda nang ito na, papakinabangan ng ating mga kababayan. Okay, at medyo may lakad din tayo ngayon. Abangan nyo na lang po yung ating susunod na programa sa Biyernes at tayo pa may mga interviewin. I-interviewin po natin yung mga final na na magpapile ng kanilang certificate of candidacy. Kasi may mga may mga alanganin pa May mga pagbabago pa diyan. Diyan sa mga magpapile na yan. Kung anong posisyon talaga yung mga tatakbuhan nila diyan. Muli po, Sando Soriano ay inyong nakasama.